Hello po, magandang araw. Magluluto po ako ng ginataang puso ng saging. Iyan po. Bali po iyan ay nahugasan ko na at nilamos ko na sa asin. At ito po ang mga sahog niya, ang bawang, sibuyas, at ang pamintang durog, at kokomama na ating panggata. So bali po iyan ay 2 puso ng saging. Siyempre, lalahokan ko ng siling haba na medyo nahihinog-hinog na para may konting anghang ang ating gulay. Yan, simple lang po ang aking mga sahog at simple lang po ang aking lulutuin pero masarap. At syempre po may nakita po akong pusit sa ref kaya niluto ko muna po ito ng konti para mawala ang kanyang lansa. Ilalahok ko po ito sa aking gulay para masarap. Niluto ko lang po ito sa tubig at nilagyan ko ng asin para pumala ang kanyang lansa. At yan, halo-halo lang. Halu-haluin para medyo lumambot-lambot. Makalipas po ang ilang minuto, ayan na po, hinango ko na po siya at inilagay sa isang lalagyan. So start na po ako ng aking paggagata. Ngayon isinalang ko na ang kawali, pinainit at pagkainit nilagyan na ng mantika. So halata nyo naman po ang kawali ko, gamit na gamit, huwag nyo na pong pansinin. At pag mainit na mantika, nilagay ko na ang bawang. Lulutuin ko lang po ang bawang until mag golden brown na ito. Okay, fast forward ko ng konti. At iyan, luto na ang bawang. Sunod na natin ang sibuyas. So halo-halo uli. So okay, fast forward uli. At iyan, sunod na natin. Ilagay ko na ang pusit. Halo-halo ng konti. Yan, lulutuin ko muna ng bahagya uli ang pusit. Fast forward ko na uli. At iyan, luto na yung pusit. Now, isusunod ko na ang bida ng aking lulutuin, ang puso ng saging. Halu-haluin. Hanggang sa mag-mix na yung mga ingredients. Yan. Okay, fast forward ko po uli. And then, naglagay po ako ng 1/2 cup of water para po maluto ng ayos at hindi dry ng ating lulutuin na gulay. Katapos niyan, hinalo-halo ko uli ng konti. Para mabilis, fast forward ko po uli. And then, it's time para ilagay ko na ang siling haba. Fast forward po uli. At yan, oras na para ilagay kita ang aking gata na kokomama. Ilalagay ko lang ito ng dahan-dahan na may kasamang pagmamahal para mas masarap lalo ang aking niluluto. At haluin uli para maging pantay at kumalat ang sarap ng gata. Okay! Haluin ko lang at para maluto na ang gata. Fast forward ko po uli. At sunod ko po ilalagay ang mga seasoning. Ito ang 3 paminta na binili sa tindahan ni Aling Bebang. At nag-add na rin ako dyan ng pinch of salt at ang aking seasoning. At syempre, ang sunod niya para mabilis, fast forward ko na. At iyan, luto na po yan. Masipag lang po talaga akong maghalo, kaya sige lang ang halo ko. Pero luto na yan. Natikman ko na po yan at sobrang sarap. Syempre, luto ko eh. Alangan naman sabihin kong hindi masarap. Pero sa totoo lang po, masarap po talaga. Okay, okay na to. At yan, ready na rin ang kanin. At mawawala ka naman ito. Ay, ito ay kasarap. Masarap po itong i-partner sa ginataang. At iyan, inihanda ko na. Piniinit ko ulit ang kawali na paglulutuan ng tuyaw. Ay napapansin ko ang pagsasalita ko ay naging Batanggenyo na, nag-iba na. Ay siyang tunay naman Batanggenya ayan na nga, nagsimula na ako magprito kasi mainit na yung kawali, kaya inailagay ko na yung tuyo. Ikasarap ka naman aray. Ay di syempre po, fast forward ko muna ulay para mabilis. Ay gutom na para makakain na. At iyan na nga po at inihain ko na. Oh, aray, tingnan nyo. Sa tingin pa lang ay kasarap na, diba? At
Yan naman po ang tuyaw. O, kita nyo, pritong-prito yan. Paris na paris sa ginataang, di ba ga? Ay siya, sige, maraming salamat po sa panonood.